sa ating kakantahan na doon na ang sinag na nagniningning talaga namang umaapaw sa kagalakan. Kaya sana sa umagang ito, patuloy tayong samahan ng ating Panginoon. Pagkat tunay na ang ating Panginoon ang siyang makapagligtas sa ating mga buhay. At hahanguin tayo sa kadiliman upang mapunta sa kaliwanagan. Kayo po ba ay may mga dalang Biblia? Okay, makibukas po kayo sa akin sa 2 Corinto 3:14 hanggang 18. 2 Corinto 3:14 hanggang 18. Inaanyayahan ko po ang lahat ay magsitayo upang bibigay galang sa ating Panginoon. At ganito po ang sinasabi, ngunit matigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon nananatili ang talukbong ngayon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na ito kapag ang isang tao'y nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung nasaan naroon ang kalayaan. At ngayon naalis na ang talukbong sa ating mukha. Tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan iyon na nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang bumabago sa ating ngayon upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Tayo po manalangin. O aming Diyos na manadakila, makapangyarihan, tunay na po Panginoon, nagagalak ang aming puso na makasama ka ngayong araw na ito. Lord, Ikaw nakakaalam ng aming buhay. Wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Ngunit sa tulong at paggabay mo, nabibigyan mo ng buhay at kalakasan at malaking pag-asa ang aming mga paglilingkod sa iyo. Lord, tulungan mo kami sa bawat araw. Bigyan mo kami lagi ng kapayapaan, kagalakan at higit. Ikaw ang aming Diyos na laging nagbibigay sa amin ng buhay. Maraming po salamat, Panginoon. At naniniwala ako na Ikaw ay kasama namin dito. Lord, maraming po salamat. Sa iyo pinakamataas na papuri, parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Empowered to arise from spiritual bondage. At sinasabi nga po sa verse 14, ngunit matigas ang kanilang ulo. Kaya't hanggang ngayon nanatili ang talukbong na iyon tuwing binabasa nila ang matandang tipan. At maaalis lamang ang talukbong na iyon na ito kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. Hanggang ngayon ay may talukbong pa ang kanilang isip tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Dito po ang sinasabihan na matigas ang ulo ay ang mga Israelita. Ito po sa pamumuno ni Moises.
At habang kinakausap ni Moises ang Diyos sa bundok ng Sinai, ang mga Israelita naman ay nagkaisa na gumawa ng gintong guya. At nang sila'y makagawa, ito'y kanilang sinamba. Naroon ang kanilang agalakan at tuwang-tuwa na may halo ang sigawan, hiyawan habang binapasan at isinasayaw ang gintong guya. Kaya parang malapista ang dating na talaga naman ang naranasan nilang kasiyahan ay parang wala ng katapusan. Nagpatuloy sila sa kanilang pagdiriwang. Nagpatay pa sila ng hayop na kanilang pinagsalusaluhan. Sila'y kumain, uminom at nagdiwang. Ngunit ang lahat pa lang ito ay nakikita ni Yahweh. Kaya sinabihan si Moises na balikan mo ang mga Israelitang inalis mo sa Ehipto. Naroon at nagpapakasama. Tinaligdan nila kaagad ang utos ko. Kilala ko ang mga taong iyan at alam kong matitigas ang kanilang ulo. Kaya hanggang ngayon, nananatili ang talukbong na iyon tuwing binabasa nila ang matandang upan. Ano po ba ang talukbong na iyon? Mula sa bundok ng Sinai nang bumaba si Moises, nadala ang 2 tapyas na batong pinasusulatan ng mga utos. Hindi niya namamalayan at dahil sa pag-usap niya kay Yahweh ng 40 days at 40 night ay nagdining na pala ang kanyang mukha. Kaya nang makita siya ng mga Israelita, nagtakot silang lumapit dahil maningning na maningning siya at hindi nilang matitigan. Upang makaharap siya, kailangan niyang magtalbong. At kapag babalik siya kay Yahweh, aalisin niya ang talbong. At hanggang ngayon, marami pa rin mga Israelita na nakatalbong ang kanilang mukha dahil ang kanilang puso at isip ay may cover pa rin. Dahil kahit na binabasa na nila ang mensahe o ang salita ni Moises, yung mga turo doon na hindi pa rin nila maunawaan ang mga katotohanan sinasabi ng Diyos, lalo na patungkol sa kanyang anak na Jesus. At sabi nga po sa talata na ating binasa na hanggang ngayon ay nanatili ang talukbong na iyon sa matandang tipan. Marami pa rin sa mga tao, hindi lamang sa mga Hudyo, na hanggang ngayon ay natatalbungan ng kanilang puso ang kanilang isipan sa katotohanan tungkol sa Panginoong Jesus. Natatalbungan ang kanilang puso at isipan sa mga bagay na patungkol sa Diyos. Hindi nila makita ang kanilang mga sarili na makasalanan. Hindi nila makita ang kabutihan ng Diyos. Hindi nila makita ang kabaitan o ang katapatan ng Diyos na ginagawa sa kanilang buhay. Bagkus patuloy silang nananatili sa pagkakatakip ng kanilang mga mukha at mata na hindi makita ang kabutihan ng Panginoon. Paano maalis ang talukbong na ito sa puso at isipan ng mga tao? Maalis ang talukbong na ito sinasabi na maalis ang talukbong na ito kapag ang isang tao ay nakipag-isa kay Kristo. At paano natin malalaman ang tunay na nakipag-isa kay Kristo? Meron po tayong 4 na katotohanan kung paano natin malalaman ang tunay na nakipag-isa kay Kristo. Una, siya ay bago na. At sinasabi nga po sa Korinto 5:17, kaya't ang sino man nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Siya ay bago na. So, meron pong pagbabago. Marami ang nagsasabi, tumatawag siya sa ating Panginoon, nakipag-isa na sa ating Panginoon, sumamba, at nakipag-isa na rin kay Kristo. Tinanggap na niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Nanampalataya na rin kay Jesus. Ngunit,
hindi pa rin makita yung pagbabago. Wala pa rin pagbabago sa buhay. Bakit? Dahil namumuhay pa rin sa kadiliman at gumagawa ng kasamaan na patago o palihim sa ating Diyos. At sinasabi nga po sa unang Juan 1:6, kung sinasabi natin tayo kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Paano ba babaguhin ng Diyos ang tao? At sinasabi nga rin po sa 1:15-50, sapagkat wala na kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Totoo po, kung tayo hiwalay sa Diyos, tayo po ay matutuyo, itatapon at susunodin. Pero kung tayo mananatili sa Diyos, ang buhay po natin ay lalago at sasagana. At sinasabi po rin sa Santiago po, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Lumapit na po tayo sa Diyos at huwag nang magpabago-bago pa ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Ang sa ating Diyos may kapahingahan at buhay na walang hanggan. Kung tayo totoong nakipag-isa kay Kristo, lalapit sa Kanya, sumampalataya sa Kanya, at tinanggap natin bilang Panginoon at sa sariling tagapagligtas, nakatitiyak na babaguhin tayo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Yan po ang katotohanan na kung paano natin malalaman ang tunay na nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago na. Ikalawa po, hindi na lumalakad sa kadiliman. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao, wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na magbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Kaya tayo po ay sumunod sa kanyang utos sa ating ng Diyos at sa ating pagsunod. Tayo bibigyan niya ng gabay sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. At dahil naligtas na tayo ng Diyos Ama sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat na sa liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoon. At sinasabi nga sa 2 Corintios 6:14, huwag na kayong makipag-isa sa mga di sumasampalataya. Maaari ba magsama ang katwiran at ang kalikuan? O kaya ang liwanag at ang kadiliman? Ang liwanag at ang katwiran ay tumutugon sa mga mananampalataya. Ngunit ang kalikuan at kadiliman ay nagdudulot sa mga taong di sumasampalataya sa kapahamakan. Kaya nga sinasabi sa Efeso 5:8, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mabuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang binubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang, mabuti at totoo. At sinasabi nga sa 12:46:1, ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi na kayo manatili sa kadiliman. Kung tayo nasa Panginoon at sumasampalataya, ay hindi na dapat tayong manatili sa kadiliman. Kaya paano natin malalaman ang tunay na pag-isa kay Kristo? Hindi na po lumalakad sa kadiliman. Number 3 po, patay na sa kasalanan o sa dating likas. Sinasabi sa Roma 6:11, kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan. Ngunit buhay naman dahil sa Diyos, sapagkat kayo'y nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Pag sinabing patay na sa kasalanan, nangangahulugan kong patay na sa dating buhay. Patay na sa dating ikaw. Patay na sa dati mong nakaraan. Patay na sa dati mong mga karanasan. At ngayon, nasa bagong likas ka na. Bagong buhay. New life in Christ. May bagong mundo ka na ngayon. Kaya huwag ka nang bumalik sa dati mong nakaraan. Sa dati mong buhay,
paano tayo binuhay bilang bagong tao o nilalang. Kasi ang sabi ng banal na kasulatan, ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng tao, bago ng nilalang. Paano tayo binuhay bilang tao nilalang? Kasi sinasabi nga po sa Roma 6:11, kaya dapat ninyong ituring ang inyong sarili bilang patay na sa kasalanan, ngunit buhay naman dahil sa Diyos. Bakit? Sapagkat kayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Binuhay mula sa pagiging likas na kasalanan. Binuhay tayo sapagkat tayo nakipag-isa na kay Kristo. At sinasabi sa Galatia 5:1, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo Jesus. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paaalipin pa. Number 4. Kaya paano po natin malalaman kung tunay na nakipag-isa ka na kay Kristo? Hindi na po mapaparusahan. At sinasabi nga sa Roma 8:1, kaya hindi na hahatulang maparusahan ng mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala nang parusa. Ito po yung mga tinatawag na assurance of salvation. Kapanatagan ng mga tunay na alagad ni Jesus. Maliwanag na narito pa lamang tayo sa mundo, makatitiyak na tayo sa ating kaligtasan na patutunguhan. So, hindi na parurusahan pag sinabing alagad ka ni Jesus. Pero, pag tinanong ka, saan ka pupunta kapag ikaw ay namatay? Anong isasagot mo? Hindi mo alam kung saan ka patutungo. Lilitaw na ang iyong paglilingkod sa Diyos ay patsamba-tsamba lang. Walang katiyakan, hindi alam kung saan pupunta. Pero tinitiyak po ng Biblia o ng banal na kasulatan at itinuturo sa atin ang daan na ating pupuntahan ay na mayroong assurance of salvation. Katiyakan ng kaligtasan. Mayroong kapahayagan sa mga sumasampalataya kay Jesus na mayroong katiyakan ng kaligtasan. Papayag ka ba nasasakay sa isang barko na hindi mo alam kung saan patutungo? Di ba? Hindi. No. Papayag ka ba na magtatrabaho ka sa isang kumpanya na hindi mo alam ang sweldo mo? Sa Biblia po, mababasa natin ang kaligtasan. Kaya sinasabi po sa Efeso 2:8, dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naligtas tayo at sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mabubuting gawa, kaya walang dapat na ipagmalaki ang sinuman. At ang sabi nga sa Roma 8:1, kaya nga hindi nahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo. Paano natin malalaman ang tunay na nakipag-isa na kay Kristo? Siya ay bago na. Hindi na lumalakad sa kadiliman, patay na sa kasalanan o sa dating likas. Hindi na parurusahan. Kaya mga brother and sister, ipamuhay natin at ipakita natin sa lahat na tayo nakipag-isa na kay Kristo Jesus upang maalis na ang talbong na at maunawaan natin na ang kabutihang ginagawa ng Diyos sa ating mga buhay. At sa verse 16 po ng ating teksto, ngunit pagharap ng tao sa Panginoon na alis ang talakbog. Verse 17, ang Panginoon binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroon din ang kalayaan. Nasa atin na ba ang kalayaan? Wala na ba itong talakbog? O tuloy na ba itong pinalaya? At sinasabi nga sa 2 Corinto 4:3, kung may talakbog pa ang mabuting balitang ipinahayag namin, ito'y natatalakbugan sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya. Yung po ang mga hindi sumasampalataya. Sapagkat ang kanilang isip ay binulag na ng Diyos ng daigdig na ito. Yung kung sinasabing Diyos dito ay maliit na di, hindi yung mga Diyos-Diyosan po. Ano ang mga senyales
na may tagumpay ang spiritual. Ang mga tao ay hindi lamang nabubuhay at tumatakbo sa physical dahil meron itong inner part o inward part ang tao. Merong espiritu at kaluluwa na siya nagpapatakbo o nagpapagalaw sa katawan. Malaki yung parte ng espiritu sa ating katawan. Bakit? Sinasabi sa Santiago 2:26, patay ang katawang hiwalay sa espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang hiwalay sa gawa. Kaya, pala gumagalaw ang tao dahil meron siyang espiritu o kaluluwa sa loob ng ating katawan. Kaya hindi lang physical ang dapat alagaan, pati na po yung espiritu ay dapat alagaan din natin para hindi maghina o manlupaypay. Ano ngayon mga sign o sinyalis na may tagumpay ang espiritual? Wala nang ganang makipag-ugnayan. Pag ang tao ay may tagumpay sa espiritual, karamihan wala siyang ganang makipag-ugnayan. Wala siyang ganang makipag-usap. Gusto niya matulog na lang, mapag-isa. Ayaw na maistorbo kung ano-ano ang naiisip. Wala ng panahon manalangin, tinatamad ng manalangin, hindi na nagpapasalamat sa Diyos. Pati nga sa pagkain, bago matulog at pagkagising sa umaga, walang Diyos na iniisip. Ang buhay, paisi-isi lang. Hindi po tama ito. Kailangan po, meron po tayong pakikipag-ugnayan sa Diyos sa pamagitan ng ating pananalangin sa Kanya, araw at gabi. Ito po ang senyales na meron po tayong magandang relasyon at ugnayan sa ating Panginoon. Maliwanag din po ang sinasabi sa unang Tesalonica 5:17, maging matyaga sa pananalangin. At sa Colossus 4:2, huwag kayong magsasawa sa pananalangin. Gawin niyo itong mataimtim at may pasasalamat sa Diyos kapag wala ka ng mga ganyang pakikipag-ugnayan sa Diyos, mga kapatid. Isa ito sa senyales na nakatalukbong pa ang espiritual. Pangalawang sign na may talukbong pa ang espiritual, wala kang time sa Diyos. Ang Diyos ay hindi ilusyon or fiction. Hindi siya ay buhay at totoo. At hindi lang binubuhay o sinasariwa sa isip o sa salita lamang. Tandaan po natin, kailangan ng Diyos ang oras mo, ang aktual na paggawa mo o ang presensya mo. Kailangan ng Diyos yun. Gusto niyang nakikita niya na may halaga siya sa buhay mo. Gusto niyang nakikita na may nilalaan kang oras para sa Kanya, na walang makakabali kung talagang meron kang ibibigay na time sa Panginoon. Walang sino man makakahadlang doon. Kasi time mo yung para sa Diyos. Kaya kung wala tayong iyon, wala tayong time na inilaan para sa Diyos, madaling maunawaan ng Diyos na hindi siya mahalaga sa puso mo o sa puso natin. Hindi siya priority. Meaning, hindi ito healthy relationship sa Kanya. Ang gitara po, hindi po yan tutugtog kung walang string. Ang string na iyan ay hindi kung saan-saan lang pupunta. Dapat may time siya para sa gitara at para maitono mo ng maayos para makapag-provide ng magandang musika. Gayon din ang paglilingkod natin sa Diyos. Para maging maganda ang musika ng buhay natin, dapat meron tayong time para sa Kanya. Dahil nilalang niya tayo para sa Kanya. Sinasabi nga sa Colossus 1:16, ang lahat ng nilikha ng Diyos sa pamagitan niya ay para sa Kanya. Napakalinaw po mga kapatid. Ngayon kung wala po tayong time sa Diyos, sign nito na may tagumpay ang spiritual. Number 3 po. Ano ang sign na may tagumpay sa spiritual? Hindi pinakakain ang spirito. Ang physical po natin, pag hindi po pinakakain, natural po, manghihina. Mangingil ka, mapapagod ka, mahihilo ka, magkakasakit ka, at saka iyong iba, nahihimatay. Gayun din po sa spiritual natin. Pag hindi mo pinakain ang iyong espiritu,
manghihina ka sa paglilingkod. Madali kang mapagod, ma-discourage ang buhay mo. Baka itanong niyo, bro, paano ba pakainin ng ating espiritu? Sinasabi ko sa Mateo 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Tandaan po ninyo, ang ibig sabihin nito, hindi tayo nabubuhay sa physical lang, kundi meron po tayong espiritu na dapat din buhayin, pakainin at alagaan, at makapakain natin ang ating espiritu sa pamagitan ng ating pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga salita ng Diyos, at sa mga nagpapahayag ng salita ng Diyos. Alalahanin niyo na pag wala ng feeding ang espiritu, ito po ay sign na may talakbong ka pa sa spiritual. Number 4, ano ang sign na may talakbong pa sa spiritual? Mas marami ang dahilan kaysa paraan. Sabi nga ng iba dyan, kung ayaw, marami ang dahilan. Pero kung gusto, mas marami ang paraan. Kung marami ang dahilan mo, nangangahulugan lamang ito na umiiwas ka. Hindi mo gusto o hindi ka interesado sa Diyos. Kasi ang dami mong dahilan. Minsan pa nga, meron kang dahilan na nagsisinungaling ka. Kahit wala naman sakit, sasabihin mo, may sakit. At kung ano-ano pa. Hindi po pagsisinungaling ngayon, ang paglilingkod, ang pagsunod sa Diyos, kapatid, ay hindi nakadepende sa mood po natin. Kung okay ang mood mo, yun lang. Kapatid, hindi ito optional, kundi intentional. Tandaan po natin, ang paglilingkod po sa Diyos ay intentional. Hindi makakaapekto ang ulan, ang sipon, ang ubog, ang anto, ang mga labahin, ang negosyo o ang katamaran. Kung sa ating pagsamba ang pag-uusapan, dapat marami po tayong paraan. Gumagawa tayo ng paraan sa Diyos. At sinasabi nga po sa Filipos 1:29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman, alang-alang kay Kristo. So, kinakailangan ang intentional. Meron po yung sakripisyo o pagtitiis. Mga brother and sister, kung marami ang dahilan kaysa paraan, sign ito na may talakbong pa ang ating espiritu. At maalis po natin ang mga talakbong na ito sa pamagitan ng una, lagi po tayong makipag-ugnayan sa Diyos. Maglaan ng time sa Diyos, pakainin ng espiritu, at dapat marami kang paraan kaysa dahilan. So, kung dati wala kang pakikipag-ugnayan sa Diyos, ngayon gawin mo na. Kung dati wala kang time sa Diyos, ngayon magbigay ka na ng oras para sa Kanya. Kung dati di mo pinakakain ng espiritu mo, ngayon pakainin mo na. Kung dati marami kang dahilan, ngayon dapat gumawa ka na ng maraming paraan para sa Diyos, upang ang mga spiritual bondage na atin ang makalagaan, upang maging malaya na tayong tulungan. At binabanggit nga po rito na kung nasaan ang Espiritu ng Panginoon, naroon ang kalayaan. At ngayon nga po, sa verse 18, at ngayon naalis na ang talakbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ang bumabago sa ating anyo, upang maging lalong maningning hanggang mistulang larawan niya. Yes, the Holy Spirit was transformed us. Sabi po dito sa talata, at ngayon naalis na ang talakbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kalinlingan ng Panginoon. At ang kalinlingan iyon ay nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. He will transform us to His life. Yung po ang layunin ng Panginoon sa ating mga buhay. Pagsasaayos
ng ating buhay tungkol sa pagbabago. Paano ayusin ang buhay natin tungkol sa pagbabago? Dapat handa ka magpabago. Paano ka mababago kung ikaw mismo ay hindi handa o hindi interesado, hindi buo ang isip na mabago? Katulad na halimbawa, ito po ay para sa mga babae, no? Gustong pumuti, kaya pumili ng mga gamot, mga sabon para pumuti. Pero ayaw namang gamitin. Bumili nga lang, tinambak. Kaya walang mangyayari sa balat mo, kapatid. Ang pagbabago ay hindi ito katulad ng matutulog ka lang. Tapos pagkagising mo, bago na ako. Hindi po ganon. Dapat gugustuhin mo, willing kang tulungan ang sarili mo, pakinggan mo ang mga payo ng makakatulong sa iyong pagbabago. At sinasabi nga po sa 4:17 Santiago, ang nakakaalam na dapat niyang gawin ang mabuti ngunit hindi yung ginagawa ay nagkakasala. Alam po naman natin na ang pagbabago ay nakakatulong at mabuti para sa atin. Kapag hindi natin ito ginawa, nagkakasala tayo at patuloy na magkakasala. So, paano po ayusin ang buhay tungkol sa pagbabago? Number 2. Dapat tunay ka ng magsisi sa tunay na makakatulong sa iyong pagbabago. Sa pagbabago, isa pa sa dapat natin maunawaan na ayaw mo nang ipagpatuloy ang mali o ang masamang buhay. Ibig sabihin, kinamumuhian mo na ang paggawa ng kasalanan. Gusto mo nang lumaya sa kasalanan, kaya gusto mo nang magsisi. Isusuko na ang kasalanan, ngunit saan ka dapat magsisi? Sa dapat na makakatulong sa iyong puso. Ngunit maging ganap ang iyong pagbabago. Sino po ang makakatulong sa iyo? Ang ating Panginoong Hesus lamang. Tutulungan ka niyang lumaya sa kasalanan. Sinasabi nga sa Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigyan ng lupa sa inyong pasanin, at kayo bibigyan ko ng kapangahinaan. Kaya paano ayusin ang buhay tungkol sa pagbabago? Dapat alam mo na ang pagbabago ay hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Ang tunay na pagbabago ng isip at layunin to change our mind, may purpose. May bago ng pananaw sa buhay mo. Hindi rin ito pang isang araw lamang at pagkatapos ay expired na. Wala pong ganun na pagbabago. Pag sinabi pong panghabang buhay, hanggang si Jesus ay dumating, ay bago ka pa rin at hindi nagluluma. Dahil araw-araw ay binabago ka ng Diyos. Sinasabi nga po sa 2 Korinto 5:17, kaya nga kung nakipag-isa anak kay Kristo ang isang tao, siya ay bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Paano ayusin ang buhay tungkol sa pagbabago? Dapat pag-aralan mo at unawain mo ang banal na kasulatan bilang gabay at karunungan sa tunay na pagbabago. Baka mamaya, mali ang paraan mo sa pagbabago. Tingnan niyo po, halimbawa, sinasabi mo, dati isang istiklan na sigarilyo ang kaya kong usin. Ngayon, isang kahanan. Maling pagbabago ko yan, mga kapatid. Meron pang isa na sinasabi, ay, salamat sa Panginoon. Dahil dati, ang bilis kong malasing. Pero ngayon naglilingkod ako sa Panginoon at sa biyaya ng Panginoon. Ngayon, ang tagal-tagal ko ng malasing. Maling-maling pagbabago yan. Maling-maling.
Hindi tamang pagbabago yan. Baka mamaya sa relihiyon ka lang nagbago. Ngunit ang karakter mo ay ganun pa rin. Wala pa rin pagbabago. Kaya dapat magbabasa ka o tutuklasin mo yung banal na kasulatan para ito ang magiging gabay ng iyong daang patungo sa pagbabago. At sinasabi po sa 2 Timoteo 3:16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Kaya napakalaking tulong po ang banal na kasulatan. Kaya paano ayusin ang buhay tungkol sa pagbabago? Sa ikalima po, dapat mabuhay ka sa patnubay ng Espiritu Santo para sa kakayahan ng pagbabago. Ang totoo, kung sa ating sarili lamang hindi natin kayang baguhin ang ating buhay, kailangan may umalalay o tumulong para makatayo ka at maging matagumpay sa pagbabago. Halimbawa, gusto mong pagandahin at patangusin ang ilong mo. Pero di mo naman kaya. Ang kailangan po dito ay surgery. Kasi di mo kayang baguhin ang ilong mo. So, ang kailangan dito ay mga ekspertong doktor. Tulad ni Vicky Velo. Diba? Magandang mag-repair ng ilong yun. Opo. Pero kapatid, kung pagbabago ng buhay naman ang pag-uusapan, sundin mo ang patnubay ng Holy Spirit. Siya ang gagamitin ng Ama at Anak para trabahuhin ang buhay natin. Alam mo, nang ikaw ay bago pa sa Panginoon, ito ang tandaan mo, baby Christian ka pa, at saka marami ka pang hindi alam sa pagbabago. At hindi shortcut ang pagbabago. Ito ay isang proseso, mga kapatid. Kaya kinakailangan mabuhay tayo sa patnubay ng Holy Spirit para sa ating transformation. Kaya sinasabi sa Roma 8:5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinahahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya mga kapatid, kapag tayo namumuhay sa patnubay ng banal na Espiritu, mamuhay tayo, magpahalaga tayo sa mga bagay na espiritual. At ito ang isang paraan para tulungan tayo ng banal na Espiritu para sa mabilisang pagbabago at paglago sa ating Panginoon. Habang ginagawa ko ang teksto nito, hindi ko rin may masabi o ang ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay tungkol nga sa pagbabago. Dati, isang sugarol. Sa Bungero, kung saan sa bayan ng Cavite, dumadayo. Pero nang makilala ko ang Panginoon dito sa Inulay, at tinanggap ko siya bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas, nagkaroon ng liwanag ang buhay ko. Dating Katoliko, El Shaddai, minsan naging Muslim. Pero dito lang sa New Life na bago at patuloy na binabago araw-araw ang puso ko. Dumanas man ang mabigat na pagsubok, eto, nakatayo pa rin sa inyong harapan at patuloy na pinatatatag ang aking paniniwala at pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid,
kung nag-i-struggle ka sa pagbabago, na huwag mawawala ng pag-asa. Lumapit po lamang tayo sa Panginoong Yesus. If you are willing to change, hindi po tayo bibiluin ng Diyos. Mababago ang ating anyo at pagbuugali. At makikita ang sinag ng kanilingan ng Panginoon sa ating buhay. Kaya tunay nga po na nagpapasalamat ako sa ating Diyos at lagi niya tayong isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa ating pakikipagkaisa sa Kanya. Purihin ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tayo po'y manalangin. O aming Diyos, tunay na po na nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin upang patuloy kami lumangat at higit sa lahat nagpapatatag sa aming buhay pananampalataya. Lord, ikaw ang nakakaalam ng buhay namin kung saan kami dapat umaroon. Ngunit sa aming pagbabasa ng iyong banal na kasulatan, ibinibigay mo sa amin ang tamang daan at may katiyakan ng kaligtasan. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat sa aming pakikipagkaisa sa iyo, nabigyan mo ng liwanag ang aming buhay pananampalataya, pagkakaroon ng kalayaan at pagkakaroon ng pagbabago sa aming buhay. Tanging ikaw lamang ng Diyos ang laging tumutulong sa amin, kaya maraming salamat, Banal na Espiritu, sa pagbibigay mo sa amin ng guide upang kami ay matuto at magpatuloy sa iyong dakilang pangalan. Marami pong salamat sa iyong pinakapataas na papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating